Dito naman sa naging tugon ng dating Pangulo sa kasi nauna ang kick-off rally ng mga sa admin na mga pambato, no, at doon na narinig natin na pinatutsadahan niya na nahihirapan daw itong mga katunggali na mabuo itong 12 na magiging pambato na mention pa nga na parang ano lang, inutusan lang na bumili ng suka, nakapaghain ng COC, tinanggap yung COC. Pero ang naging tugon dito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay iba. Nabanggit niya na kung sinabihan niya ang taong bayan, mga botante, na kung nagkaroon ng pagbabago ang inyong buhay, lalo na sa usapin sa pagtaas ng presyo ng bilihin, sa trabaho, sa kahirapan, sa kriminalidad, kung ito'y nakatulong ang kasalukuyang administrasyon, iboto ang mga pambato ni Marcos. At kung hindi naman, subukan niya yung pambato ng Duterte lineup. Ano po ang masasabi niyo dito sa klase ng pangangampanya? Dapat bang magpasalamat pa si Marcos Jr. kasi inendorso pa nga ng dating Pangulo ang kanyang mga manok? Yes, Admar, no, mga kababayan, MJ, no, this is a very, very, very important lesson learned here, no. Ang ginawa ni PRRD, no. This is why PRRD is probably the most brilliant political tactician ever to grace our political landscape. Biro nyo, hindi niya dinibunk yung patutsada ni Bongbong Marcos. Ang sinabi lang niya is parang reverse psychology. Kung okay sa inyo ang nangyayari dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos, di iboto nyo sila. Iboto nyo yung mga kandidato ni Bongbong Marcos. Ganun lang kasimple. No? And I'm not a psychologist, pero yung mga ganong klaseng narrative or ganong klaseng statements, actually, ang pumupukaw yan sa damdamin ng isang tao na nakikinig doon at will invite him to be more introspective. At titingnan niya ngayon, tama kaya itong si PRRD? And in context, no, si PRRD still enjoys almost 90 or even higher plus percent, no, ng approval ratings ng sambayan ng Pilipino. Almost 3 years from his yung mga magmula ng he step out of office. And ang sabi nga sa mga internal surveys, he is even more approved and more popular and most trusted now than he was when he was still president. So ganun talaga ang convincing power ni PRRD. At makikita niyo na nga, no, he was not selling very hard his candidates, no. Hindi niya yung forced selling, yung hard selling, wala, no. Ano lang, yung ikaw mismo tao, talagang hihikayatin kanya to do critical thinking and a critical evaluation of the candidates presented by both sides of the political aisle. Meron pong nabanggit ang isang kilalang loyalist ng Marcos na ang nagpapanalo daw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte way back noong 2016 ay dahil sa mga loyalista. Pero ang tanong naman ng mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, bakit hindi naman nagawang manalo ni Marcos Jr. Laban kay Leni Robredo? No, may mga ganyang mga pahayag. Ano masasabi mo na merong mga statement na ganyan na dahil sa mga loyalista kaya nanalo ang dating Pangulo? Well, yes, no, yun ang sinasabi nila. Pero meron din namang isang prominenteng dilawan pinklawan, no, na itago na lang natin sa pangalang Hidarian, na nagsasabi din na hindi mananalo itong si Bongbong Marcos kung wala ang boto at suporta ng mga Duterte in the person of VP Sara Duterte. Now, sino ang paniniwalaan natin dyan? No? Again, ang mga naratibong yan talaga ay only meant, no, to condition the minds, no, of the Filipinos. At makikita nyo naman, no, sa mga presidential preference surveys, nangunguna pa rin si VP Sara Duterte.
magmula noong umupo siya bilang Vice President hanggang sa ngayon, no? Kung saan may dalawang kaso na ata ang kinakaharap niya, yung impeachment case doon sa Senado na nakatenga lang at yung final na ba or ipa-file pa na mga kaso niya by the NBI. So, ano yan it's just yan ang talagang political noise, no, or just noise yung mga sinasabi ng mga loyalista.